video, another new instant loan app po yung isi-share ko sa inyo, which is itong si Credit Beacon. Yun ba yung pronunciation niya? Isa po siyang loan app na naman po na nag-exist po sa Google Play Store, which is nagpapautang po siya ng up to 60,000 pesos. Wow. Pero na-approve po tayo sa 2,000 pesos only. Pero one thing is for sure guys, no, ma-offer na naman po lahat tayo dito. So depende na lang siguro yun sa eligibility natin. Pero sa akin nga po, no, pinapauna ko na sa inyo, yes, may instant loan approval po ako dito worth 2,000 pesos. As a beginner, okay na din siya. Kasi hindi naman tayo nanghihingi dito ng malaking pangungutang talaga, no? Kasi ako naman, sinisilip ko lang siya. Para if ever po na ma-encounter nyo itong loan app po na ito, yes, loan app po siya. Pero actually, nakalagay po dito, no, smart credit siya. Nagtatrack din po siya ng expenses and nagbubu siya ng ating finances. So, yun yung trabaho niya talaga. Yun yung description niya talaga dito sa Google Play Store. Kaya nga po, hindi mo talaga akalain na loan app po siya. Kasi nga po, ito ay nakita ko lang naman yung ads niya sa IG. At kung makikita niyo po dyan, grabe no, pautangan talaga siya. Ang dami na pong mga app tracker ngayon na nagpapautang talaga. So parang nagtatago lang talaga sila doon. At isa po dito si Credit Beacon. Well, medyo siguro mainit-init pa din naman siya. Last nag-update po ito noong April 2026. So bagong-bago pa lang po. And then kung makikita niyo po dito, meron na nakakapag-download at may mga reviews and ratings na rin po dito. Well, anyways po, kahit bagong loan app po siya, hindi ko talaga siya makita sa SEC website kasi hindi nga po loan app yung description niya dito. Pero loan app po talaga siya. Kita niyo naman po no sa ads niya. Hindi po tayo pwedeng mag-rely po sa pa-ads niya. Aalamin po natin talaga no. Papasukin ko po yung app para makita niyo po anong meron sa bagong Credit Beacon na ito. Well, before I start, disclaimer po, I'm not a loan and financial expert po no. And this video is not sponsoring. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung experiences ko. Since available siya sa public at wala naman tayo ibang goal dito, kundi i-review po siya. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kung gusto mo itong mga videos, you can consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, back to this new Credit Beacon. So, upon opening the app po, no, ang bubungad po sa atin yung kanilang privacy policy and if you have the time to read it, so basahin nyo po. So, anyways, after po nito, nandito na po agad tayo sa pinaka-dashboard po ni Credit Beacon na nagpapautang daw po siya ng up to 60,000 pesos. Again po, subject for evaluation to ha. Hindi siya guarantee na ganito kalaki yung pautang nila sa atin. Pero one thing is for sure, makakautang. May instant loan approval. And don't worry guys, everybody can apply. Hindi naman sila nanghihingi ng kahit anong income proof. Pero syempre, aalamin muna natin no, bago tayo lumusob dito. Well, kung makikita dito sa dashboard no, antara ng legalities niya, diba? Regulated with the BSP daw siya and then SEC registered. Pero hindi natin malaman kung saan siya doon. So anyways guys, wala na po patupik-tupik. I-click na po natin itong Get Credit Limit para makapag-start po tayo ng ating application. Well, dito po, we need to input our mobile phone number. And then after po niyan, magpapadala po sila sa atin ng verification code. I-enter din po natin yan. Then after po niyan, meron mga questionnaire tayo dito na sasagutan about our existing loan. May mga kautangan ba tayo outside? Lahat naman pinagsasagot ko dyan, no or 0, 0. Kasi kung legit siya, madedetect naman niya yun. May kautangan talaga ako. But anyways, after po nito is the authentication or the ID information. Ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. Hindi naman to lahat, no, i-provide natin. Isa lang po, yung pipiliin natin dito. And then after po niyan, of course, pipicturean po natin yung ating ID. And then that is followed by our facial recognition. Well, kung okay na po yan, isasubmit na natin. And then lalabas po yung ating information confirmation regarding our full name, our ID number. So, nag-auto-capture siya sa ID na pinrovide ko. So, i-check lang po natin kung yan po ay tama. So, after po niyan is the personal information. Under ng personal information is our gender, email, birthday, educational level, marital status, number of children. And then dito sa baba po is the employment information. So ito po ay tungkol lamang po sa ating income or company details. Under na employment status po no is ito po yung pagpipilian. Sabi ko sa inyo kahit ikaw ay unemployed student, freelance man yan po or full-time job ka man, okay lang kahit anong piliin mo. Formality lang siya guys. Kahit unemployed po yung piliin ko dyan. Hindi naman po siya nanghingi ng
kahit anong income proof. Kaya save tayo dito. Pero, kailangan natin siyang fill upan. Kahit unemployed ka, kailangan mo pa rin mag-provide ng monthly income. Yung mga ganun po. Well, after po nito is the emergency contacts na po. Ang bilis. Ang bilis ng application. Well, dalawa lang po yung hinihingi nila dito. Napaka-limited lang. And then, pwede po tayo mag-manually fill up po dito. And then, after providing that, next po tayo, which is our bank information or the withdrawal information na po ito. So, dito po din i-disburse if ever willing po tayong mangutang dito. Meron silang bank card or bank information at e-wallet. So, kapag magito mga loan app, e-wallet talaga ako at ito yung pagpipilian lang. So, si Gcash po yung pinili ko. And then, after po niyan, of course, ipo-provide natin yung account natin sa ating Gcash, no? Para if ever willing tayo na mag-loan dito, so at least tayo pa rin yung makaka-receive. Well, after po niyan, sinabit ko siya at nakalagay po dito, authentication successful. The credit limit has been activated. So, may credit limit na agad-agad tayo, di ba? Instant loan offer siya, dai. Anyways, no, makikita po natin dito right away na the loan application has been submitted. So, meron daw akong one product na ni-request. So, ito daw yung loan product na na-approve ako. And then, once formally approved, the exact amount will automatically transferred to my account daw. And then, nakita nyo nga po dito na may offer po ako, right? 2,000 pesos. Guys, very familiar na naman itong si Credit Beacon po, no? Kasi ang dami ko nang na-share sa inyo na ganitong format na si Quick Pesa, si Paymatic, si FlexiFund. Usually silang tatlo yung ino-offer sa akin. Pero this time po, no, ang na-approve lang daw po ako ay si Quick Pesa. Isa lang. So, parang nagbago na siya ng style ngayon. At nagbago din yung kanyang loan amount. Actually, parang nasa 3,000, diba? Tsaka 3,500. Pero ngayon, 2,000 pesos na lang. Para may idea rin kayo sa breakdown or sa loan details po ng offer nila sa akin. So, eto po yun, no? May service fee daw po sila sa akin na 700 pesos. And then, yung expiration date, I think ito po yung due date. From the moment that I'm trying this loan up is 7 days to pay lang po siya. And then, may VAT silang hinihingi na 100 pesos. And then, yung refund amount ko daw po is 2,000 pesos. Hindi ko alam itong refund amount niya. Kung ito ba yung amount na ma-receive ko? Kasi I doubt it talaga na ito yung ma-receive ko. Kasi pag may service fee, usually, binabawas yan sa loan amount. So, if ever, magkano na lang ma-receive ko? Well, visually naman, nakita naman natin, no, kung i-add natin itong service fee at VAT po is 800 pesos yun. Minus 2,000. So, 1,200 pesos na lang yung possible na ma-receive ko. What if hindi ko rin siya buong matatanggap? Well, wala naman akong magagawa, no, kung ito talaga yung loan offer nila sa akin. Kasi kahit hindi ko i-click yung apply button na yan po, no, under ng order dito sa baba, ng order button, nakalagay na kasi po na in progress na po siya. Under review na agad siya. So, hindi ko kinlik or hindi ako nag-apply. Auto-approval siya. Auto-disbursement po ito. Well, wala akong magagawa, diba? So, antayin ko na lang siguro na ma-receive ko siya sa aking disbursement account. Kasi sabi ko nga sa inyo, na-experience ko na po yung ganitong style, ganito at pumasok talaga siya dahil. Pero, buti na lang po, no, maliit lang yung in-approve nila sa akin, 1,000 lang. Pero ito 2,000. So, I hope naman na ma-reject na lang ako. Well, after few minutes po, no, minutes talaga dahil, hindi talaga siya agad-agad na magkaka-result. And I found out naman po, na buti na lang rejected ako. Masaya ko sa part na yun. Kasi alam nyo naman guys, na ayoko yung mga auto-disbursement, auto-withdrawal. Sila na magde-decide for you na kahit hindi ka mag-confirm or hindi mo in-accept yung loan nila, is sila na yung magpapautang directly once na nag-apply tayo. Nakakaloka yung ganun, diba? Pero buti na lang po, hindi ako na-aprubahan. Well, nakita nyo naman yung buong proseso ng ating pangungutang. Kung ako yung tatanungin nyo, hindi ko siya marirecommend po, no? Kasi unang-una, again, auto-disbursement, and then hindi siya transparent sa kanyang mga fees. Baka magulat na naman tayo na hindi natin siya buong matatanggap in the 7 days to pay. And mataas din ha, yung interest rates niya. Mataas yun. Pero wala naman ako magagawa kung gusto nyo rin siyang itry since available to sa public and may mga nakapag-try na rin talaga kasi dami na nakapag-download. Pag-isipan nyong mabuti. At least nabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. So you do you po. Kayo naman po yung nangailangan. At least nabigyan ko kayo ng heads up. Well, anyways, na napag-try dito, please maki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware din po iba nating viewers. So don't worry, lagi naman po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. So again, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!